Kaya nga po, mag-ingat tayo. Maging mapamatsyag po tayo dahil ang balak po nila, gagamitin nila tong 18 kargador, mga iba't ibang mga, yung mga retired dyan na, retired na military, retired na police. Ayan po ang magtutulong-tulong para po ikudita ang Senado. Kung dati po ikinukudita yung Malacanang, ngayon Senado po ang ikukudita nila. Ganoon na lang po sila kadesperado, ha? Ganoon na lang po sila kadesperado para po walang bisa ang impeachment ni Sara at huwag matuloy. Ganun po. Kasi po, si Sara po desperado na eh. Sa dami ng pera niya, kaya niyang magdulot ng gulo para lang hindi matuloy ang pagkatanggal niya sa pagiging gobyerno. Important is we are all vigilant. Media, kami sa prosecution, and civil society. Thank you po. Thank you, Tina. We will now recognize Lance Mexico of Newswatch. Hello, good afternoon po to the private prosecutors. As we all know po, no, there are 4 articles of impeachment. Merong about confidential fund misuse, alleged confidential fund misuse, unexplained wealth, bribery, and the threats to the president. Sa mga private prosecutors po, which do you think yung strongest among the articles of impeachment, which would lead to the conviction of the vice president? I think I've been asked that question ilang beses na at saka yung sagot is diretso. Yung pinakamalakas tsaka yung pinakamalubha na kasalanan ng Vice President, yun yung pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo. Yan talaga ang pinakamalakas, no? Sa inyo, anong pinakamalakas nyo? Ako, tinanong ko rin to sa mga congressman eh. Ang pinakamalakas para sa akin yung death threat kasi hindi mo na maitatanggi yun. Tsaka itong 6-7 billion. Ayun ang pinakamalakas. Kayo, anong pinakamalakas nyo? Sa kanyang kabiyak, yung First Lady tsaka yung former Speaker of the House. Hindi po normal sa isang civilized na bansa gaya ng Pilipinas na yung isang vice presidente i-aanunsyo sa publiko that she already contracted an assassin to kill no less than the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Kung yung ginawa ng Vice President ay nangyari sa ibang bansa, matagal na pong napatalsik sa posisyon yung Vice President. Tama. Let's ask the public, let's ask the media. Yes. Okay? Is it normal to do that? So personally, that is my... No, it's not normal. It's AB normal. Attorney. For me, attorney, is not normal. For me, that is in the next level, AB normal. Abnormal. take as to ano yung pinakamalakas, yun yung pagbabanta sa buhay ng no less than the highest officials of the land. How about the others po? Lahat. Amen. Nakakatakot talaga, no? Nakakatakot talaga. Lahat! Aray ko. Nakakatakot, no? Si Kapunan, no? Ano po malakas sa inyo, Ma'am Kapunan? Lahat! Parang principal. Aray ko. Takot? Oh? Lahat. Amen. That question actually goes to the merit of the case, but there's a presumption of regularity. So I think all articles have potentials based on our review for conviction. Thank you, Lance. Eden Santos from Net25 is now recognized. Eden, Mike. Hello po. Yan. Kung ano po ang reaksyon nyo sa possibility na baka si Senator Escudero ang talagang mag-preside po ng impeachment trial, yan ang isa sa pinag-uusapan po sa Gatchalian Block. Yan na. Whether it is acting SP Win Gatchalian or Senator Chis Escudero, who will be presiding the impeachment trial. In behalf of the prosecutors, we are expressing our faith and confidence to this accountability mechanism. Pero sana si Kiko. And besides, No, mga kababayan, pero sana si Kiko, di ba? Si Kiko sana. Delikado tayo kay Chis eh. Chis, sabi ko nga sa'yo, I love you temporarily. Okay?
Nag-I love you kami sa iyo pero temporary lang to. Kumbaga sa kiss, smack lang, walang laplapan to. Aray ko. Ha? Wala kami tiwala sa iyo eh. Kumbaga sa one night stand, 12-hour stand lang to. Aray ko. Mahirap magtiwala kay Cheeseman. Napakahirap po yung Mr. Fortwit. Ito namang impeachment trial na ito, this is not a question of who is the presiding officer, who are the senator judges, who are the public and the private prosecutors. No. By impeachment trial, we're trying to exact accountability to the public officials. This is a response to the Constitution's call, which says that public office is a public trust and that public officials must be accountable to the people at all times. I wish to add, itong gagawin na to ng mga prosecutors, this is not about acquittal or conviction. More than that, this is about enforcing and preserving accountability mechanism which is innate in a democratic country like ours. So okay lang po if in case na si Senator Escudero. To complete my statement, whether it is former SP Alan or acting SP Win or the one which you mentioned, Senator Cheese, we express our faith and confidence to accountability mechanism. Wag, sigurado tayo dapat si Kiko na. Kiko, pumayag ka na kasi. Ay, pa kasi pumayag na ito ni Kiko eh. Aray ko. Sabi ni Suzuki, I also don't trust Quezon. That's why he doesn't want Lustay to be impeached. Yeah, me also. I do not trust them. Okay? Yun! Adictus Rex! Nakatagpuan mo tayo, pare. Natagpuan mo ako dito, Adictus Rex. Aray ko. Mga ka-clear. Shoutout tol, ha. Dito na tayo muna, ha. Wala na tayong whitey tol. Ubus na. So yung pong nakaraang impeachment is siya kasi yung sinasabi na kaya hindi po natuloy dahil doon sa kanyang decision or interpretation doon sa Fortwit. Nonetheless, the circumstances surrounding the first impeachment back in 19 Congress is entirely different in the circumstances surrounding the second impeachment, no? So, if indeed Senator Cheese Escudero will be designated as the presiding officer, let us not judge him on the basis of what happened to the first impeachment back in 19 Congress. Thank you po. Oh, yan ha. Ayan po ha. Ayan po, narinig nyo po ang ating prosecution team. At mga kababayan, abangan nyo po yung, eto po ha, papakita ko na sa inyo yung preview. Eto po yung preview ng ating interview na ipapalabas po mamaya. Paantay na lang po. Eto po. Maganda pala siya, no? May Yun, no? argument pa. Napaka-pogi, no? Napaka-pogi. Abangan nyo po yan ha. Kasama si Terry Ridon ha. Lahat ng kampo, yung testimonya. Talagang sinisiraan lang nito yung... Napaka-pogi ng pusang inan to. Napaka-pogi eh. Aray ko. Abangan nyo po yan, interview natin kay Terry Ridon. Mamaya po, i-upload natin. At interview po natin kay Ma'am Garin. Magandang araw po. Napaka-pogi talaga nito, talagang tao na to. Ayan no, kay Ma'am Garin. Either mag-resign para mapalit. Senado po, na nakikita nyo po mga kababayan, alam nyo po ba, ang Senado po, wala po silang ginagawa ngayon. Inuuna nila yung pansariling kapakanan. Tama po ba ako, Congressman Garin, na may mga nahihinto po tayong mga kinakailangan na mga emergency powers or mga bagay na kailangan dapat unahin para sa ating mga kababayan, taong bayan? Ano po ba to, Congressman Garin? Hindi Nung po, lupit magtanong! Matanong! naman lahat, no? Kasi Opo. nakikita naman natin. Lupit ng tanong nun ah! Aray ko. Parang tanga lang ah! Parang tanga lang no? Mga kababayan, abangan nyo po yan. I-upload ko po ngayon. Dapat sa Nyolo po yan. Dito na po channel natin eh. Maraming salamat po sa inyo. At sinamahan nyo po ako dito po sa ating channel na Bengador. Maraming salamat, Boss Mike.